Glenn Wego po, reporting for duty. Kumusta ho kayo? Yung mga katandem ho natin dyan abroad, mga OFW, mga senior citizen, naitay, magandang araw po sa inyo saan man kayong panig ng mundo. Okay, nagsalita na po si Pangulong Bongbong Marcos, si PBBM, tungkol nga po rin sa pagkakasibak kay General Nicolas Torre III bilang PNP chief. Matagal-tagal na rin na siya ho ay nawala sa serbisyo o sa pwesto, pwesto bilang Chief PNP. Ngayon kasi nakalib pa rin po, nakalib lang si General Nicolas Torre III. Sinimplehan ni PBBM ang kanyang paliwanag sa pagsibak kay General Torre, which is hindi raw kasi sumusunod si General Torre sa direktiba o hindi siya sumunod sa direktiba ng National Police Commission. Plain and simple. Yan. Kasi lagi kong iginigit ng NAPOLCOM na ang nagpupulis sa pulis ay ang NAPOLCOM. Ayan. Ang tanong, agree ba kayo ron? Agree ho ba kayo doon sa sinabi ni PBBM? Yun nga lang ho kaya yung dahilan. Kasi kung maalala ko ho nung SONA, State of the Nation Address ni PBBM last July, pinuri niya pa po si General Torre doon, di ba? Tinawag niyang kampiyon, no? Si General Torre. Pero biglang nag-iba yung ihip ng hangin, ano? Tapos, sinabi din ho ni PBBM na wala pa raw ho siyang wala pa siyang mukhang hindi pa sila nag-uusap ni General Torre tungkol po rin sa posibleng posisyon na iaalok sa kanya after nga sa pagiging Chief PNP. For now ho kasi, sabi ni PBBM, syempre, ayaw niya hong masayang yung talento raw ni General Nicolas Torre. Pero ang nakikita niyong husay ni Torre is police work, no? Doon siya magaling. Pero ano nga ho kaya ang babagay, no, kay General Torre? Pero sabi ni PBBM, kailangan niya munang sabihin daw ho ito kay General Torre. But yung issue naman, hindi maiwasan, may nagtatanong about hindi totoo yan. Nagsabi ka na, baka yung iba isingit po yung sinasabing 8 billion deal. Di ba? Naalala niyo yung 8 billion na lumutang na issue na di umano'y tinatanggihan daw kasi ni General Torre. No? Pero itinanggi na po ng DILG na meron pong kalokohan ho dyan. Ang sabi po ng DILG, hindi rin naman daw po sa kanila nanggaling yung proposal na yon na pagbili ng armas sa halaga pong 8 billion. Pero, sabi po ng Kamara, nagsalita rin po ng isa nilang mababatas. I think that is Congressman Ronnie Puno, dating secretary din ng DILG. Mukhang gusto rin ho nilang paimbestigahan po itong 8 billion issue na to sa di umano'y pagbili nga ng armas na which was rejected by General Torre. No? So, sinimplehan lang ho. Kayo mga kapuso, no? Ano ho ba ang pananaw ho ninyo rito sa sinabi ni PBBM na may friction lang, hindi sumunod daw kasi sa direktiba si General Torre. No? Ang masakla po kasi si General Torre ngayon, hindi na rin gaano nagsasalita. Hindi na siya nagsasalita gaano sa issue na to. Siya ho ay nagpapakita na lang ng kanyang ibang ginagawa sa buhay habang siya ho ay nakalib. Nagpapiano-piano na lang yung mama yun ang nakikita ko sa kanya. No? Pero anyway, sabi naman po ni PBBM, he's a good police officer. Sabi niya, hindi daw dapat mag-alala. Sabi nga niya, di ba? Napakahusay ni General Torre and titignan niya kung ano po ang may bibigay sa kanyang posisyon. Dahil kung maalala ho ninyo, he was relieved August 26. 85 days lang ho yun after he was appointed sa posisyon ho. At pumalit nga po sa kanya si Lieutenant General Jose Nartates Jr. Yan. So yan, kayo ho ba? Dahil uulitin ho natin ang sabi po ng NAPOLCOM, sila ang dapat magpulis sa pulis. Ginigit po nila, this happened, baka kung hindi sa mga hindi po nakasubaybay, nangyari po ito noong pinabawi ni NAPOLCOM kay General Torre yung ginawa niya hong reassignment. Inilagay niya po ang PMAR, ang Lieutenant General Jose Nartates, from number 2 man, inilagay niya po sa Mindanao. Ayan. Which was rejected by the NAPOLCOM. Pero,
kahit na-reject siya ng NAPOLCOM at pinababawi ng NAPOLCOM, hindi sumunod si General Torre. Okay? Yan. So, yun lang. Binigyan ko lang ho kayo ng background. So, ipaubaya ko lang po yan sa inyo. Kung meron pang personal kayong naiisip na baka nako may something dyan, ilagay nyo po sa comment section. Alright? Marami pong salamat sa inyo muli. Kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong content, please, like and subscribe and share po sa ating mga katandem. Maraming salamat po sa inyo.